Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. Ito po ang inyong lingkod, Brother Paul Litose. Tayo nagagalak na nagpupuri sa Diyos at tayo ho ay mayroong pagkakataon na muling magsama-sama ngayon at mag-aral ng salita ng Diyos. At muli hingin namin ang inyong paumanhin. Last Friday, we were not able to have our time in the Word because of technical difficulties. And as you can see, wala ho ako sa usual na lugar, wala ako sa aking office. And tayo ho ay nakikisagap ng internet, and we by the process of elimination nakita ko namin yung pinaka problema, and we think na ito nga kailangan na talagang mag-upgrade sa internet service ang ating home church. So pray ho natin yon at bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon sa bagay ho na yon. At pero salamat sa Diyos at meron pa rin tayong pagkakataon na daos ng ating home time in the Word ngayong gabi. Ilan ho muna mga paalala bago ho ang ating pag-aaral ngayong gabi. Patuloy natin ipag-pray ang bawat isa. Pag-pray ho natin ang ating mga kapatid na nandun ang karamdaman at mga pangangailangan. Si Brother Dave Pauli, patuloy natin ipag-pray. Alam ho natin yung kanyang kalagayan. At hindi lamang po si Brother Dave, pero pa tayo ibang mga kapatiran. And again, if you have prayer requests, kung meron po kayong mga pangangailangan, kung meron kayong mga bagay na nais ipanalangin, at lalo na nais ipanalangin ng buong iglesia, ay please do let us know para ma-prayer request ho natin sa atin hong mga kapatid. Pag-pray natin si Brother Lloyd Jim Sanico, naging masyadong daw siyang busy at hindi natin nakasama sa gawain, pero siya ho ngayon ay nasa barko na. So pag-pray natin yung safety at patuloy na spiritual niyang kalakasan habang siya naroroon. At padami yung ating mga kapatiran na sa barko. Ang Velasco family, dalawa sa kanilang pamilya, si Brother Danilo, si Brother Darwin ay nasa barko. Pag-pray din po natin. At patuloy na ingatan ng Diyos at patuloy na pagpalain ang spiritual na buhay kahit na sa ganong mga konteksto, at gamitin ng Panginoon even in evangelism. And pag-pray din ho natin ang atin hong mga gawain tuwing like this time in the Word, and also ang atin hong online prayer meetings sa Friday ay inaanyayahan ng bawat isa, lalo na mga kapatiran sa JCBC ay kailangan ho, at ito'y katangian ng isang malusog na iglesia na ang mga mananampalataya ay sama-samang nananalangin. And yes, though we are in a pandemic, we have this means sa pribilensyo ng Panginoon, ang ating online Bible study. So I would like to encourage ang bawat isa. If not, I would like to exhort, kung sakaling nagpapabaya tayo, maaaring meron kayong time sa ibang bagay pero hindi nyo nabibigyan ng panahon na itong ating prayer meeting kahit na online, ay please ay atin hong ilagay ito sa ating schedule at talagang sikapin natin na magkasama-sama. That's around 7:10, 7:15 p.m. pagkatapos po nating time in the Word ng Friday. So pag-pray ko natin yan. And then also pag yung atin mga gawain tuwing Sunday, ang ating Sunday school, Sunday morning, and Sunday evening service, ay patuloy nating ipanalangin. At patuloy na gamitin ng Panginoon, pagpalain ng Diyos, makapag-ministeryo sa mga mananampalataya, patuloy na ikilalago sa pananampalataya, patuloy na ikililigtas ng mga kaluluwa, at lalo tigit ay patuloy na ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. So those are primary goals sa atin hong gawain. So ngayon ho ay dadako na tayo sa ating pag-aaral, pero bago pala yun ay excited ako kasi last Friday wala tayong time in the Word. Mag-open muna tayo sa panalangin, then we will go to our time of study. Let's pray.
Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa iyo, nagpupuri sa iyong dakilang kabutihan sa amin. Tunay, alam namin na hindi kami karapat-dapat. Alam namin na kami ay madumi. Alam namin na kami ay rebelde, patay sa kasalanan, alipin ng kasalanan. At Panginoon, sa ganang aming sarili ay walang anumang rason sa amin para kami ay iyong iligtas. Pero salamat, O Diyos, na kinahabagan mo kami, minahal mo kami, sa ayon sa iyong salita, bago pa itatag ang sanlibutan, pinili mo na kami para sa iyo. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito, sa katotohanan na kami mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa amin. Salamat po sa katotohanan na nakatahan sa amin ng banal na Espiritu. Siyang patotoo ng aming mana hanggang sa dumating ang iyong pagtubos sa amin. O Panginoon, tulungan mo kami na mamuhay ng karapat-dapat at sang-ayon sa mga katotohanan ito. Nawa ang mga espiritual na katotohanan ito ang siyang magdikta ng aming lakad, ng aming plano, ng aming direksyon. At sa amin pong mga pinag-aaralan, lalo na patungkol sa pangangaral ng Ebanghelyo, Lord, help us not to be satisfied na meron lang kaming knowledge. Help us to be doers of the word and not hearers only. Sa anumang konteksto na kami ay iyong tinawag, ikaw po ang gumamit sa amin. Hindi lamang sa aming bibig, kundi sa aming mga buhay at nawa ito'y maging palamuti ng Ebanghelyo ng aming Panginoon Jesucristo. Patawad po sa aming mga pagkakasala laban sa iyo, O Diyos. Salamat po sapagkat kay Kristo ay meron kaming kapatawaran ng aming mga kasalanan. Lord, gabayan mo kami sa aming pag-aaral, bigyan mo kami ng liwanag, bigyan mo kami ng lalong pagkatuto, hamunin mo kami ng iyong salita, merong mga kasalanan, i-reveal mo sa pamagitan ng liwanag ng iyong salita. Kami na ito'y magsisihan at patayin sa biyaya. At Lord, maraming salamat. Meron kaming pagkakataon through your providence, through technology, ay meron kaming pagkakataon na makapagsama-sama in sense ng mag-aral. Lahat ng papuri ay sa iyo lang. Ingatan mo kami, tulungan mo kami. Tuloy na maluwalhati. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, so dumako ho tayo sa ating PowerPoint presentation or sa ating slides. So, Biblical Evangelism, and this is lesson number 33. Ano ho? At I hope nafa-follow ho natin, and thank you. Meron tumutugon doon sa atin hong sa paghingi ng mga questions. Kung mayroong mga katanungan, welcome po yan. Pwede nyo i-comment dito ho mismo sa ating Facebook page, or you can send me a direct message. That's welcome po. At sa biyaya ng Diyos ay paglilingkod po natin. Okay? So, lesson number 33. Let's go to our review. Binalikan ho natin. Ito ho yung matagal nating sinuyod ang working definition na ito ng evangelism, and we define evangelism this way. Evangelism is the work of God in using Christians to communicate the gospel message to men and women as sinners with a view to their conversion under the mandate of the church. So ito'y gawain ng Panginoon na gumagamit ng mga Kristiyano para ihatid ang mensahe o mabuting balita ng kaligtasan sa mga taong makasalanan na may layunin na sila ay makumberte o manampalataya, at ito ay ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia, iniutos ng Diyos sa kanyang iglesia. Isa sa mga mahalaga na ikonsidera ay ang spiritual na estado ng mga makasalanang tao na binabahagian ng Ebanghelyo. And in theology, it is called, anong estado nila? The people or men as sinners are totally depraved or total depravity or radical depravity. And kung naalala nyo yung ating pag-aaral, it means na the totality of man is affected by sin. Hindi ibig sabihin niya na ang tao ay sagad-sagaran ang kasamaan ng lahat ng tao, no? Hindi lahat ay Hitler, hindi lahat ay mga serial killer, no? But all men
lahat ng tao in their entirety, sa kanilang buong pagkatao, ay apektado ng kasalanan. That means ang kaisipan ay apektado ng kasalanan, ang puso, ang emosyon, ang damdamin ay apektado ng kasalanan, ang kalooban ay apektado ng kasalanan, and it is vividly portrayed dun sa larawan na o sa lengguwahe ng Biblia na alipin or patay sa kasalanan. Yun ang kalagayan ng tao, and being in that state, being in that state na alipin at patay sa kasalanan, ang sabi ni Jesus sa John 6:65, and he said, therefore said I unto you that no man can come unto me. So this is the Jesus diagnosis sa kalagayan ng lahat ng mga tao. Hindi lang to sa mga Hudyo, kundi lahat ng mga tao. No man can come to Christ. And when we do evangelism, we must consider this truth. Walang taong may kakayahan. Well, actually, sa ayon sa Bible, walang taong gusto. No man seeketh after God. Ang sabi ng John 3 ay pag dumating ng liwanag, mas mahal ng tao ang dilim kaysa sa liwanag. Yun ang kalagayan ng tao. At nahandoon ang pagiging depraved ng tao. Pero ang pag-asa, pero may pag-asa pa rin, at ang pag-asang nito ay wala sa makasalanan, wala sa soul winner kung hindi nasa Panginoon. Reading again from John 6:65, and he said, therefore said I unto you that no man can come to me. Now, kung doon natapos, walang sense ang evangelism. Walang sense ang paghahayag ng ebanghelyo dahil daw walang taong kayang lumapit kay Kristo. Pero salamat sa Diyos, hindi doon natapos at merong sense ang pag-evangelize. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, except it were given unto him of my Father. So, ang paglapit ng tao kay Kristo ay nakadepende sa soberanong pagkilos, at dito mismo sa sinabi ni Jesus, sa soberanong pagbibigay o pagkakaloob ng Ama. At isa sa mga importanteng punto dito ay yung mga cheap tricks, yung mga manipulative means ng tao ay walang magagawa para i-overcome ang spiritual na kondisyon ng taong ito, ng makasalanan. So, ang ating pag-asa ay nasa Diyos, wala sa ating mga metodolohiya. At sabi ko nga ang napakagandang larawan nito ay sa Acts 16:14. At meron tayong kapatid na tinanong ito nung nakaraan. At salamat doon sa question na yon. And sa Acts 16:14, ang sabi dito, and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us, whose heart the Lord opened. Binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia, at sangayon kay Luke, ang naging resulta ng operasyon ng Diyos sa puso ng makasalanang si Lydia? That she attended unto the things that were spoken of Paul. And alam natin ang implikasyon niyan. As you read along, continually sa Acts 16, sumampalataya si Lydia. How come? Because God moved, God acted, ang Diyos ay kumilos. So, itong punto, hindi yung abilidad ni Pablo, hindi yung receptivity ni Lydia, kung hindi yung activity ng Diyos sa makasalanan. Yun ang nagliligtas. At yun ang pag-asa ng bawat tagapaghayag ng ebanghelyo. Yun ang pag-asa ng bawat mangangaral ng ebanghelyo. Hindi yung galing ng argumento, hindi yung ganda ng halimbawa, hindi yung mga metodolohiya, teknolohiya na meron tayo. And yes, we do utilize them. Ginagamit natin yun, pero ang pag-asa ay nasa Panginoon lamang. Nasa Panginoon lamang. So let's keep on going. Well, we made a comment about isang paraan ng evangelism ngayon na sikat ay anong tawag ngayon dito? Wala sa isip ko. Decisional regeneration yon. Decisional regeneration. Na ang regeneration or pagka-born again ay nakabase sa desisyon ng tao, at madalas ito ay ikinakapit sa isang aksyon na
tinagurian na sinner's prayer or prayer of acceptance. O madalas, ganito, paano ka maliligtas? Kailangan mong tanggapin si Kristo. Paano mo tatanggapin si Kristo? Sumunod ka sa panalangin ito. Ano ho? Well, clarification, we are not against prayer. As we have said, hindi tayo laban sa panalangin. Ito'y biblikal, ito'y maganda, tama ang manalangin. Pero kung ang pananalangin ay ginagawa ng ito na ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas at hindi na ang ebanghelyo, or idinadagdag as a prerequisite, you need to believe Christ and pray this prayer to be saved, yun ho ang malaking problema. And I think nahuhulog sa kategorya na tinitwist ang gospel, gaya nga ng sinabi ni Pablo sa Galatians chapter 1. So let us be very, very careful. I'm not saying na lahat ng nagpapatupad ng sinner's prayer ay nagtitwist ng gospel. I'm not saying that. Pero I have witnessed churches, I have gone with malaking church, kilalang kilala, and sa soul winning nila ay ang kapangyarihan na nasaksihan ko ang kapangyarihan na tila baga ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ay ang sinner's prayer. Sapagkat hindi sila interesadong maunawaan ng tao ang gospel, ang interest nila ay mapasunod sa panalangin ang mga tao. So that's very, very dangerous. So how are we to do evangelism? Ang objective natin ay maikomunika, maiparating ng malinaw, ng klaro ang ebanghelyo at himukin, tawagin ang makasalanang nakapakinig ng ebanghelyo na tumugon sa ayon sa katotohanan na naipakilala o naipahayag sa at naunawaan nila. And pagkatapos noon ay tayo ay magtitiwala at titingin sa Diyos na siyang magpapala ng matapat na pangangaral ng ebanghelyo. So note, communication is part of essential definition of evangelism. So yes, nakaasa tayo sa Diyos, pero meron tayong kailangan gawin. Ang effort natin ay ikomunika ng malinaw at epektibo ang ebanghelyo. So anong approach natin? Well, we have an objective approach. At ito yung ganda, hindi tayo scripted approach, kundi objective approach. Sino man ang ating kausap, ito yung ating objective. Isa mang bata, isa mang matanda, inhinyero man, o sino man siya. Ito ang ating objective. Establish ang rightful claim ng Diyos. Sino ba ang Diyos? Bakit mo siya kailangang kilalanin, sundin. Then pangalawa, to expose the sinfulness of man. Ang Diyos ay may kautusan at ang tao ay pumaliyang sumunod at patuloy na pumapaliyang sumunod at hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Number 3, gawing malinaw ang probisyon ng Diyos sa kaligtasan. Ang pinrovide na paraan ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. And then number 4, explain ang terms ng Panginoon in offering this salvation. At nahandoon ang kailangang pagsampalataya, pagsisisi sa kasalanan at pagsampalataya sa ating Panginoong Jesus. And then panglima, to exhort and to urge appropriate response to the gospel. At kailangan tumugon sa gospel na ito. Hindi lang ito impormasyon na kailangang tanguan, kung hindi katotohanan na kailangang sampalatayanan. The methods ng evangelism we should aim to employ are those which secure the maximum understanding of the gospel truth. At yun ay very evident. Dahil hindi nila masasampalatayanan ng isang bagay na hindi nila naunawaan, humanly speaking. So our target is not the emotion but the understanding. At ito ay makikita na agad na maraming mga paraan ng soul winning or evangelism sa panahon ngayon. Ang target madalas ay emosyon. Bagay, talaga naman, pag nagawa mong emosyonal ang isang tao, madali mo silang mapapakilos, madali mo silang mauudyok sa isang desisyon, pero yun ay dala ng kanilang emosyon. As soul winners, ang goal natin, ang target natin ay yung understanding. They must understand the gospel. Often it takes more than 5 minutes. At ito nga yung atin isa sa niraraling katotohanan. I have seen, experienced, been with soul winning clinics, soul winning drives na ang approach ay 15 minutes, pababa nga ng 15 minutes soul, tapos naging 10 minutes soul, tapos 5 minutes soul winning, na yun yung goal, yun yung target.
And as we have seen sa ating pag-aaral at review natin ngayon ay hindi. So we made a case for a Bible study method of evangelism. Ano ho? Alam ko ho, yung iba medyo natatakot dito. Paano yung Brother Paul, hindi ako graduate ng Bible school. You do not have to be a graduate of a Bible school or a seminary to hold a Bible study about the gospel. Hindi kailangan. Ngayon maganda kung meron, kung pwede, kung may available. Nevertheless, hindi yun necessary. Ano po? Next. Let's go to verses in the Bible for us just para mapaalalahanan tayo, and again, we're making the case. Bakit natin dinidiinan ito? Sapagkat ito ay kontra sa madaming kaparaanan ng soul winning sa panahon natin ngayon. I was with a church, very big church. Tinanong ko, meron ba kayong mga home Bible studies? It's a very big church. Thousands a week. At ang sagot nila, wala. Wala silang Bible studies. Well, let's look at Acts 17:17. Therefore, dispute he in the synagogue with the Jews and with the devout persons, and in the market daily. So in the synagogue, that's every Saturday. Syempre, tuwing Saturday lang sila nagtitipon ng mga Hudyo sa synagogue. And then in the market daily with them that met with him. So nahandoon yung regular na pakikipagtalastasan ni Pablo sa mga tao. Hindi ito one time lang, kung hindi paulit-ulit. He dispute, hindi ibig sabihin nakipagtalo. He urged, he reasoned, he discoursed, he discussed, he explained ang katotohanan ng ebanghelyo or patungkol sa ating Panginoong Kristo. Acts 18 verse 4. And he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greeks. So nahandoon every Sabbath. Alam natin sa Acts 16, I think Acts 16, 3 Sabbaths sa Thessalonica, nagpunta si Pablo, Acts 16, Acts 16. 3 Sabbaths, pero ito every Sabbath. So tingin ko lang dito, it's more than 3 Sabbaths. It's for a longer period of time, pero regular pupunta dun si Pablo, and he reasoned in the synagogue. Kanyang pinapakita, binibigyang ebidensya, nilalatag, ginagawang klaro, malinaw, hinahamon ng mga tao na talagang ikonsidera itong mga bagay na ito, at hinahamon silang sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. And it was not just a 5-minute presentation, it was every Sabbath ay binibigyang diin o binibigyan pansin ito ni Pablo. There was a regularity of occasion sought to present the gospel. Yun yung isang ginagawa nating case for Bible study method, a regularity of occasion. Regular na okasyon na kung saan pinapahayag ang ebanghelyo. Now, hindi yan for 1 year John 3:16, no? As we have said, maraming mga noises, maraming mga ingay, baka kaya hindi naririnig ng wasto ang ebanghelyo. Naikwento ko na sa inyo yung personal kong karanasan. Pagkatapos ng 20 minutes na usapan, tinanong ko yung ate, sabi ko sa kanya, ate, gusto mo na bang tanggapin si Jesus? Sabi niya, ay oo, matagal ko nang tinanggap. Again, that's a noise. Matagal na pala niyang tinanggap. At ang ibig sabihin niya, tinanggap niya nung kumpil, tinanggap niya yung osya, ang katawan ni Kristo, tinanggap niya na si Kristo. So, ang punto, merong noise ng religion, merong noise ng tradition, merong noise ng familiarity sa mga gospel words or biblical words, pagsampalataya sa ebanghelyo, sa Kristo'y namatay para sa ating kasalan. Those are familiar words, at nandoon ang malaking danger na doon sa familiarity, sa ingay ng familiarity na yon, hindi naririnig ang katotohanan ng ebanghelyo. And a regular occasion, ang regular na okasyon na kung saan ipinipresenta, lalo pang pinaliliwanag ang ebanghelyo at dinidil yung mga maaaring ingay, ay
mas maunawaan ng ebanghelyo at sa biyaya ng Diyos, pwede yung gamitin ng Panginoon para sila ay sumampalataya. And that's what we're trying to see here, na ang approach ni Pablo sa evangelism is not a one-time 5-minute, okay na, no. No doubt, mayroong mga pagkakataon no one preaching, may mga naliligtas, yes, pero ang makikita nating regular na aktibidad ay nahandoon ang regular occasion of seeking to present the gospel. Acts 19:8. And he went in the synagogue and spake boldly for the space of 3 months, disputing, and persuading things concerning the kingdom of God. Basahin ko lang itong point na ito. Let me translate. Ang normal na aktibidad ng evangelism sa New Testament ay hindi isang one-time 5-minute conversation, yung 5 minutong usapan, kundi ang regular na presentasyon at pagpapaliwanag ng mga katotohanan ng ebanghelyo na may layunin na ito ay maunawaan ng mga taga-pakinig. At yun yung nakikita natin sa Bible. Now, I'm not saying na masama na lumakad, mangatok ng bahay, representa ang ebanghelyo. What we are trying to say ay, ang makikita sa Biblia, ang goal is a regular presentation para maipaliwanag ang ebanghelyo. Now, kung sa unang usap pa lang naunawaan, naligtas ang tao, purihin ang Panginoon. And you can keep on the lesson upang sila ay patuloy na lumalim at tumibay sa pananampalataya sa ebanghelyo. Acts konsepto, ito yung konsepto, systematic teaching by lessons of biblical gospel in which the Christian leads the hearers in a more or less informal setting and where a friendly atmosphere prevails. At yun yung maganda ng sit-down informal Bible study. Kaibigan kayo, honest, nandun sila sa setting na makikinig sila, inimbitahan mo sila, naging honest ka, pwede ba tayong maupo every Saturday, 30 minutes lang, ako bahala sa lugaw. Pakinggan nyo na, meron lang ako i-share sa inyo. Okay? So, pupunta sila na knowing that they will listen. At doon yung kahandaan nila na sila makikinig. And there will be mamaya, unahan ko yung ating lesson. Advantages. Ayan. Ito yung advantages. We can come in close contact with people. We are teaching to better know their spiritual conditions, problems, and struggles. At ito yung isang pinuto natin kanina. Sumang nakaraan natin pag-aaral, mahalaga na bigyang atensyon ng spiritual nilang kalagayan. Now, in a 5-minute conversation, kung conversation man yun, it will be very hard, mahirap na i-determine o unawain ano ba yung spiritual na kondisyon, kalagayan nitong taong ito, ano ba yung mga ingay na maaaring lumulunod para marinig niya ang katotohanan ng ebanghelyo. So again, itong konsepto ng Bible study approach sa evangelism will give time para mas makilala yung mga tao na ating kausap. We will be able to tactfully deal with the noises, as we have said. Yung mga maparaan natin, maayos, at maparaan nating ma-deal kung ano man yung mga bagay na nagpapalabo sa kanila doon patungkol sa ebanghelyo. Sana pag dumating sa bandang dulo, hindi yung may nag-share sa akin ng gospel pero masyadong minadali, hindi ko naintindihan. Kung hindi may nag-share sa akin ng gospel, naunawaan ko pero hindi ko siya nampalatayanan. Sana hindi yung una, hindi yung ikalawa, na naunawaan nila talaga, hindi yung minadali lamang sila. So, yung mga noises, and marami yan sa konteksto natin dito sa Pilipinas. We will have opportunity to know and deal with possible questions that the prospects have. By faith lang, hindi mo kailangan magpakabait, save ka na, paano yun? And again, madalas ng kausap natin ay ganun ang kanilang kalagayan. So muli ay nahandun yung mga advantages ng Bible study method of evangelism. Bakit ito ang magandang approach? Well, system in understanding gospel truth. Again, ang gospel is good news. Sabi nga I believe si R.C. Sproul lang nagsabi, good news is only good news when there is bad news.
Pag may sumigaw na, may kuryente na! Is that good news? Well, good news lang yun kung walang kuryente. Kung may kuryente naman, anong saysay ng pagsigaw na may kuryente na? So again, kailangan lang maunawaan bakit kailangan ng kaligtasan dahil ikaw ay mapapahamak. And it takes time to explain yung relasyon ng gospel sa law and ng gospel sa grace. And again, I'm not saying na walang paraan para i-share ang gospel ng mabilis. And as we have said, there are times na kailangan at pwedeng at dapat gawin yun. Pero ano ba ang punto natin muli? Ano yung ating ano yung isa-set up natin? Ano yung pupuntiryahin natin? A 5-minute presentation or a Bible study approach? Gross biblical, isa pa sa dahilan kung bakit maganda ang Bible study method, because of gross biblical ignorance of the present generation. Maraming mga tao ngayon nakakausap natin ignorante sa mga impormasyon patungkol sa Biblia, at ito assume na mauunawaan nila agad kapag sinaysay natin ang John 3:16 sa kanila, okay na yun. Now, as we have said, we do not put into question yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na gamitin yung mga simpleng paghahayag ng ebanghelyo sa tao. I-overcome ng banal na Espiritu lahat ng mga noises, lahat ng mga resistance, at i-born again niya ang isang tao, at ang taong yon ay manampalataya. Hindi natin sinasabi na imposible yun, hindi natin sinasabi na hindi ginagawa ng banal na Espiritu yun. Yes, nangyayari yun, nagliligtas ang banal na Espiritu, pero ang sinasabi ho natin ay yung responsibilidad natin bilang tagapaghayag ng ebanghelyo. Ano ang mas bibigay ng mas magandang plataforma, o mas magandang kaparaanan upang ang ebanghelyo ay mas maunawaan? Well, I argue it's the Bible study method. Discipling approach in Christian teaching. Again, ang concept nito, ang approach ay to build relationship between teacher and learner. It's a relationship dun sa tagapagturo. Sabi nga sa 1 Thessalonians 1:5, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost and in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sakes. And it takes more than 5 minutes. So, mas makikilala nila, makikita nila yung buhay. The Christian gospel is transmitted both through learning and hearing, but also through seeing in life. Di lamang sa naririnig, di lamang sa nababasa, kundi nakikita sa buhay. Again, 1 Peter chapter 3, verse 1 to 4, yung babaeng Kristiyano na may asawang hindi Kristiyano, isa sa mga paraan na maaaring gamitin ng Panginoon ay yung pamumuhay ng babaeng Kristiyano sang-ayon sa katotohanan ng Panginoon. And again, yung konsepto na makikita ang buhay, it means na nandoon yung exposure, and not just sa lesson, kung hindi sa paraan ng pamumuhay noong tagapagturo. There must be a relation building to bear one's life upon his hearers. So merong relasyon doon sa nakikinig. Excuse me. Yes, as we have said, hindi tayo nakakulong sa Bible study method. Sana kung naririnig niyo yung aking inuulit-ulit. Ang punto, ano yung i-aim natin? Kung meron tayong pangunahing gustong gawin ay ito, makapag-set ng time para maupo at maipaliwanag. At kung meron mang mga malabo, masagot yung mga katanungan patungkol sa ebanghelyo. Ito sa Bible study method. Pero may mga pagkakataon, and it can be often, ay merong one-time isolated opportunities of gospel witness. Paalala, what we see in the New Testament is that believers seek to establish a regular opportunity to present the gospel truths. As we have said, yung makikita natin sa ministry, particularly ni Apostol Pablo, ay handoon yung pabalik-balik, paulit-ulit, pabalik-balik, nililiwanag, pinapatunayan, pinapaliwanag ang ebanghelyo
sa mga taong hindi lang minsan, kundi mga ilang beses niyang nakakausap at pinipresenta ang katotohanan ng Panginoon sa kanila. Caution, the promotion of current evangelistic programs and methods that aim for the most simplistic and shortest period of time in soul winning. For example, 5 minutes soul winning detracts from the scriptural and wise example. So, yun lang ho yung aking tinitingnan sa bagay na ito. Seemingly, ang nagiging goal ng maraming mga evangelistic efforts or methods sa natin ngayon, simpler and faster. And then mapasunod sila sa panalangin sa dulo. Yun yung goal. Again, it betrays yung katotohanan na dapat nilang maunawaan ng malinaw ang ebanghelyo sa biyaya at sa tulong ng Panginoon. Now, let me just again clarify. Pag sinabi natin maunawaan ng malinaw, hindi ibig sabihin na kailangan ng seminary level ng understanding of that great doctrine of salvation. No? Pero again, sa biyaya ng Panginoon, sa tulong ng Diyos, maipakilala, maging malinis, maging klaro ang ebanghelyo sa kanila. Be it in a group study or personal, one-on-one dealing with people, our message and objective remains the same. Ayun, mahalaga ho yun. Be it, means nakatabi mo lang sa bus. Meron kayong 1 oras, meron kayong 30 minutes. Or, nakapag-set ka ng Bible study na sa loob ng 1 buwan, every Saturday for 45 minutes, ipipresenta mo sa kanila. Okay? Or, talagang nakapagsimula ka ng Bible study sa bahay nyo. And who knows, God will use it for years to come. Pero hindi nagbabago yung ating mensahe at objektibo. Hindi nagbabago yung mensahe, yung gospel. Objectives, we have said, meron 5. At maset yung mga bagay na yun. May paliwanag yung mga bagay na sa ating mga nakakausap. Well, isang case, there are and will be times that in the providence of God, may mga panahon at pagkakataon sa providensya ng Panginoon na meron lamang tayong isang pagkakataon na oportunidad na makausap ang isang tao. At may maaari na very limited lang ang period of time na i-share ang gospel ho sa kanila. Maaaring magkatabi kayo sa hintayan ng bus at any minute or maaaring sa LRT. Minsan naka-display 7 minutes bago yung susunod na train at may nakatabi ka na doon yung opportunity to share the gospel to them. There will be those times. Ano pa rin ang goal natin? Ang goal ay ipresenta ang katotohanan ng ebanghelyo sa simple at maliwanag na paraan as possible. Ang goal ay hindi makasecure ng immediate response or decision. At yun ho yung isa sa mga, again, sad to say, kasalukuyang kalagayan ng maraming evangelistic method sa panahon natin ngayon na ang after ay makasecure ng outward response primarily to following a dictated sinner's prayer. Yun yung madalas na goal, no? Kung meron ka lamang 5 minuto, simply and clearly present the gospel. Kung binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon ng 5 buwan na makapag-Bible study, simply and clearly present the gospel. Hindi nagbabago. At again, sabi nga ni Pablo, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. At naging malaking encouragement sa akin. Minsan narinig ko ang isang pastor, nagpaliwanag itong verse na ito. At piniliwanag niya ito na may pagkakataon na ang layunin ng Diyos magtanim ka lang. At iba ang magdidilig. Nakuha niyo po? Hindi lagi na magtatanim ka at didiligan mo din ng time na yun at aani rin agad, tutubo rin agad ng time na yun. And sabi ni Pablo, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. It might be nasa mga ministry sa ating kinalalagyan, it might be na merong tao na galing sa ibang lugar na ilang buwan o ilang taon na sila na pinapaliwanagan ng ebanghelyo ng kanilang kamag-anak, and then sila dinala ng Diyos sa ating lugar at nakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, and
in the totality of those gospel presentations before, kumilos ang Diyos uh, habang sila ay kasama natin. Again, ibang nagtanim, ibang nagdilig. Pero ang punto, ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng pagtubo o pagdami. It might be na ikaw yung tagapagdilig or ikaw yung tagapagtanim. Salamat sa Panginoon kung ikaw pareho na ma-witnessan mo yung dakilang gawa ng Panginoon ng pagpapala doon sa ating doon sa very small doon sa effort to faithfully na matapat na ibahagi share ang ebanghelyo ng ating Panginoon. It's a wonderful opportunity na ma-witness ang pagkilos ng Panginoon sa mga ganong kaparaanan. One-time opportunity helps. Ito yung ilang mga maaaring tulong, suggestions, or gabay, exhortations. Kung meron lang tayong one-time opportunity. Number one, in the course of daily casual conversations. Doon sa ating pang-araw-araw na nakakasama, nakakasalamuha, maaari na mai-share natin ang ebanghelyo. Sa Colossians 4:6, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. That is not limited to fellow believers, pero yung ating paraan ng pagsasalita, to be gracious. Ang hirap yata kapag ang gaspang-gaspang mo magsalita, hopefully hindi green yung mga jokes, then later on lalapitan mo yung katrabaho mo at susubukan mo share ng gospel. Oh no, hindi lalapat. So maging doon sa ating casual conversations ka mga tao ay let it be seasoned with gospel truth. Sabi nga ho ng isang pastor, if God is gracious to you, na niligtas ka niya, be gracious also sa mga nakakasalamuha mo sa araw-araw. So again, I think that will go a long way. Matthew 5:13, ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith it shall be salted, it is henceforth good for nothing but to be cast out and to be trodden under the foot of men. Again, ang punto rito, salt, nagbibigay lasa. May mga tao, they are the clown of the group, sabi nga nila. Pag nahadun siya, masaya, naghahagakga ng mga katrabaho, ang tropa, ang barkada, they're the light of the group, the clown of the group. Again, I hope na pag tayo ay kasama ng ating kada man, eskwela man, trabaho man, ay nandun yung alat ng ating pagiging Kristiyano na nalalasahan, nakikita nila, naobserbahan nila. At iyon ay malaking tulong na pag binuksan natin ang ating bibig, ay ito'y magbibigay bigat doon sa ating pinipresenta sa kanilang katotohanan. Titus 2:9, exhort servants to be obedient unto their own masters and to please them well in all things, not answering again, not forloining, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things. Para mapalamutian ang again, yung doctrine teachings may pertain to truths, para mabigyang palamuti ang mga katotohanan ng Diyos in all things. At sino kausap dito? Servants. At pwede natin i-apply sa panahon natin yun. These are employees. Yung paraan ng pagtatrabaho, yung ugali sa trabaho. So again, ang evangelism ay hindi lamang that very point of time nakakausapin mo sila at i-share mo sa kanila ang gospel. Kung hindi, ang evangelism ay maging yung paraan ng pamumuhay. Hagingan natin ito noon. Isa sa mga kailangan ma-develop is an evangelistic lifestyle. Hindi ibig sabihin ng evangelistic lifestyle, ang t-shirt mo lagi ay merong lagi nakaprint na John 3:16, magpurihin ang Panginoon kung gano'n ang t-shirt mo. Pero again, yung paraan ng yung pamumuhay, it makes the gospel attractive. Na ang katotohanan ng Panginoon ay attractive. Yung paraan ng pakikitungo mo sa iyong biyenan, pakikitungo mo sa iyong kapitbahay, pakikitungo mo sa iyong magulang o sa iyong mga anak,
ay nahandoon ang mga katotohanan ng Diyos ay ang iyong buhay ay palamuti at hindi dungis sa mga katotohanan ng Panginoon. One-time opportunity helps. Again, sabi nga ni Roy Jocelyn sa kanyang book na Urban Harvest, one of the chief agents in the expansion of Christianity appear not to have been those who made it a profession, but the men and women who carried on their livelihood in some purely secular manner and spoke of their faith to those they meet or those they met in this natural fashion. Ang malungkot ho kapag ikinulong ng, kadalasan nandun yung fault sa mga pastor. Kinulong ng pastor ang idea ng soul winning pag Sabado ng umaga. Paano yung empleyadong namamasukan mula Lunes hanggang Biyernes? Hindi ba siya pwede mag-soul winning noon? At ito nga yung ginigiba, yung false dichotomy ng secular and spiritual. Mula Lunes hanggang Biyernes, ikaw empleyado, secular, Sabado, Linggo, may chance ka sa spiritual, yun lang sa panununo. Mula Lunes hanggang Linggo, it is spiritual, it is an offering of yourself to the Lord. Saan ka man niya tinawag, saan ka man niya nilagay, ano man ang iyong trabaho. At sabi nga ako dito ni Roy Jocelyn, napakaganda, you may be working a quote-unquote secular job, pero ang iyong pamumuhay, ang iyong behavior, at ang iyong pagsasalita ay nagiging ang palamuti para sa ebanghelyo at ipapakita na pabago ang napapaliwanag ang ebanghelyo sa kanila. I can still remember ang testimony ng isang naging teacher namin. Siya nagtrabaho sa isang printing press, nagpiprint ng mga resibo, at nagtrabaho siya doon para sustentuhan ang kanyang pag-aaral sa seminary. He was never late. Never siya nag-undertime. Never na kinulang yung sa quota. Laging higit sa quota. At pagkatapos ng, I believe, almost 2 years na pagtrabaho doon, pinatawag siya ng boss niya. Kaya, napansin ko, never kang na late. Never kang nag-undertime. Wala kang record na nagnakaw sa kumpanya at lagi mong nahihigitan yung quota. Bakit? Ang sabi na tabi, madali lang ho yan kasi hindi ako nagtatrabaho para sa inyo. Nagtatrabaho ko para lahat yan. And hindi ko na maalala eksaktong kwento pero itinuloy niya yung in that workplace, meron siya mga katrabaho na nakita kung paano siya nagtatrabaho at ginamit ng Panginoon yun para itong mga taong ito, pag may mga problema, lumalapit sa kanya, nagpapapayo sa kanya, at nagiging opportunity yun para ma-share niya ang gospel, mailapit niya ang mga taong ito kay Kristo. Again, hindi lamang yung evangelism, hindi lamang yung pinaka moment of time na ipapaliwanag mo ang gospel sa kanila, kung hindi even the way we live at yung buhay natin na nakikita nila ay it should be evangelistic. In a sense, nakikita nila ito'y palamuti sa katotohanan ng ebanghelyo. Philippians 2:14, sabi ho, paalala ni Pablo sa mga taga-Philippi, do all things without murmuring and disputings, that they may be blameless, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation. Do you see that? We are the sons of God. Tayo yung mga anak ng Diyos na nasa gitna ng baluktot at madumi na mga na nasyon at kung saan among whom ye shines as light in the world, holding forth the word of life. We shine as lights in the world. Tayo nagliliwanag sa dilim ng mundo na ito at we hold forth the word of life. Yung ating patotoo bilang Kristiyano ay nagliliwanag, evangelistic lifestyle, and we are holding forth the word of life. Ang credit ay wala sa atin kung hindi nasa Panginoon,
nasa gospel na nagligtas sa atin. 1 Peter 3:15, but sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of a hope that is in you with meekness and fear. So, meron mga tao maaari magtanong, bakit hindi napansin ko, Brad? Bakit hindi ka sumasama sa mga inuman ng barkada? Mare, napansin ko, bakit pag chismisan na umiiwas ka? Bakit pa nag-aayaan kami magtongit? Bakit pag nag-aayaan kami na, bakit di ka, again, it can, by God's grace, ay gamitin yun para magbukas ng opportunity to share to them the gospel. Bakit? Bakit? Let me share to you bakit. So, again, purihin ang Panginoon kung gagamitin tayo sa ganong kaparaan. Effort to invite to church and evangelistic avenues. At isa ito sa mahalaga. Yes, maaaring because of the pandemic ay maaaring isa ito sa pinakalimitado sa panahon natin ngayon. But as I have said, we have our online ministries at pwede natin itong gamitin para makarating ang pangangaral ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo, particularly sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala. Pero kung sa biyaya ng Panginoon, dumating na ang pagkakataon. And again, hindi bawal mag-imbita. Meron tayong kapatid na talagang nag-iimbita ng kanyang mga mahal sa buhay. Isa-isa niyang dinadala yung mga mahal niya sa buhay. Nadala niya sa church. That's well and good. Purihin ng Panginoon. At kung meron tayong maimbitahan sa church at marinig din ang katotohanan ng Panginoon, yun ay napakaganda. 1 Corinthians 14 verse 23 ang sabi, if therefore the whole church come together into one place and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned or unbelievers, will they not say that ye are mad? But if all prophesy, and there come in one that believeth not, and or unlearned, he is convinced of all, he is judge of all, and thus are the secrets of his heart made manifest, and so falling down on his face, he will worship God and report that God is in you of a truth. Now, again, context ito ay ni-discuss ni Pablo yung abuse ng mga taga-Corinth ng gift of tongues. Nevertheless, ang punto ay pag may dumating na hindi mananampalataya at marinig niya ang katotohanan ng Panginoon, ma-expose ang totoo niyang kalagayan, pwedeng gamitin yun ng Diyos upang sila ay iligtas. Reminder, our gathering is for the worship of God. Our gatherings is for the worship of God and not for attracting unbelievers. So, a warning against seeker-sensitive worship style. Merong mga churches disenyo, literally, disenyo ang kanilang Sunday worship service para sa mga hindi ligtas. Didisenyo ang musika, didisenyo ang programa, didisenyo ang pangangaral para maraming mga hindi ligtas ang dumating. Well, that's very ironic dahil ang worship is hindi para sa unbelievers. Ang worship ay para sa Panginoon at para sa mga mananampalataya ng Panginoon na sambahin ng Panginoon. That is worship. So, makita ko natin dito sa Acts 13, hindi naka-cater sa unsaved yung gawain. Pero pag may dumating at napakinggan ang katotohanan ng Panginoon at sila'y kinilos ng Panginoon na ligtas, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. The effort to bring a soul under the sound of the gospel could in itself be a part of the process of conversion. Yung effort na anyayahan mo ang iyong kaklase, ang iyong kumare, anyayahan mo ang iyong best friend sa church, maaaring birthday mo, anyayahan mo yung mga kamag-anak at dalhin mo sila sa church. Again, mapakinggan nila at pwedeng gamitin yun ng Panginoon. It may not be na right there and then sila'y maligtas. It may be there sila'y matamnan. And as we have read kanina, sa sinabi ni Pablo, maaaring may magtanim at iba ang magdidigat. Pero ang Diyos ang nagbibigay ng lago. And maaaring yun ay gamitin ng Panginoon sa kanila. Believers must continually be motivated and mobilized to invite
unbelievers. Yan yung patuloy na pinapaalala natin sa ating mga kapatiran. Pray all throughout the week. Pray for someone. Isang magandang hamon yun. Pray for someone na maaari mong imbitahan sa church or maaaring sendan mo ng link ng ating gawain. At yun ang isang gandang ngayon. Kahit yung mga kamag-anak sa probinsya ay pwede mong padalhan ng link at imbitahan sila mag-join in sa live stream. Again, kung loobin ng Panginoon na ito'y gamitin para sa kanilang kaligtasan. Lahat ng papuri ay sa Panginoon. Sabi ni Dian Insera, people usually come to church because of a relationship and an invitation. In the Lord's kindness, we've seen tremendous fruit from our people bringing unbelievers to church and allowing them to hear the gospel of Jesus Christ. Yun yung isang fear ng marami, Brother Paul, hindi ko kaya, hindi ko may paliwanag. Then, isa sa maaari mo po ng gawin na iimbitahan sila at pwede lang mapakinggan ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Hindi ko masyado matandaan yung percentage, pero may nabasa ako na yun daw na naanyayahan at nakakarating sa church dahil nakatok yung kanilang pinto. Siguro mga 7% lang. Tapos nagbigay ng mga iba pang mga kaparaanan, pero yung madalas ang may pinakamalaking percentage, which is I believe 43%, somewhere in that ballpark, 40 or above percent, ay mga naanyayahan ng kanilang kaibigan o kakilala. So at sila naanyayahan at nakarating at nakapakinig ng ebanghelyo. That's a very good way at maaaring bahagi natin sa evangelism is to bring people to hear the preaching of the gospel. Well, isa pa sa mga paraan at tingin ko dito malaki ang kailangang gawin at i-improve ng ating church, giving away of evangelistic materials. Since evangelism is verbal communication, it should make use of recorded words. Wala tayong against sa nakalimbag, gospel tracts. Ito mga ito? Evangelistic materials, evangelistic Bible study. Kailangan natin i-develop ito, lalo na in Tagalog, upang makatulong sa ating mga kapatiran. Gusto silang mag-host ng maybe 1 or 2 months, pwede tayo mag-design ng ganun for 2 months, every Saturday, home Bible study, maaari kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Pwede ho yun. Tracts with a clear summary of the gospel. Pwede ho yun. Invitation materials, pag-i-invite na handun na rin ang gospel. Pwede yun. Church introduction materials, merong bisita sa church, pwede silang mabigyan ng church introduction materials at nahandoon ng ilang mga bagay tungkol sa church and a clear presentation of the gospel. Tracts for specific issues. And I've seen a church na marami silang tracts pero it deals with different issues dahil again, merong mga, as we have said, iba-iba ang sitwasyon ng mga tao na ating nakakausap. Merong tracts na ang issue tungkol sa pera at maaaring meron tayong kakilala na may problema tungkol sa finances na pwede mong ibigay sa kanila, pwede sila makinabang doon, and along that presentation of the truths about biblical truths about finances, ay ibibigay din doon yung patungkol sa kaligtasan. So again, those are things na pwede pang ma-develop at kailangan natin ng tulong ng bawat isa. Kailangan natin ang pagministeryo ng bawat isa. Materials for church visitors. Kung merong dumating sa church, we have said, introduction materials, Bible studies, invitations, souvenirs, sermon tapes. I've attended the church minsan. Meron silang souvenir na medyo mamahalid. Well, noon uso. Pero CD. At yung CD na yun ay merong sermon. Tahan doon yung very good teaching and also presentation of the gospel in that CD. So that's a good idea. So again, handon yung kanilang mga efforts at para sa evangelistic materials ay mga ideas, I should say, mga evangelistic materials. Well, it's past 7, and dito muna natin tatapusin. Pero next, itutuloy ho natin ang ating pag-aaral tungkol ho sa evangelism. So, we made a case for a Bible study approach, and we have seen na ito yung primary approach ng mga apostol sa Bible. Una, we make a case for preaching,
and preaching, and that's the primary approach. Preaching nila Pablo, nila Pedro, marami yan sa Bible. And then we made a case for a Bible study approach, which is we can see na ginagawa ng mga apostol, particularly ni Pablo. And then also, there are those one time na minsan natin makausap ng mga tao, mabilisan lang, ay magandang maibahagi natin sa kanila ang ebanghelyo. Again, hindi nagbabago ang message, hindi nagbabago ang objective, pero nawa tulungan tayo ng Diyos na ma-share sa kanya ng klaro. Next po, ay sisimulan natin yung pag-aaral tungkol dito, evangelism and prayer. Case for the essential place of prayer in evangelism. Dahil merong ilan na nagbumabato sa paniniwalang soberano ang Diyos sa kaligtasan. Kung pumili na ang Diyos, kung ililigtas ang Diyos lahat ng pinili niya, bakit pa kailangan mag-pray na sila ay maligtas? Titignan ho natin yan. At to answer that question quickly, because inutos ng Diyos at ginagamit ng Diyos ang panalangin upang gawanapin ang kanyang kalooban. Well, nevertheless, tatapusin muna natin dito. Again, kung meron ng mga questions, suggestions, or kung meron ng kayong mga ideas tungkol sa mga napag-aralan natin, please let me know. Pwede tayong mag-usap. Tatingnan ho natin kung paano tayo patuloy na gagamitin at pagpapalain ng Panginoon, lalo na sa larangan na ito ng paghahayag ng Ebanghelyo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, nagpapasalamat kami, puri sa katapatan mo, sa kabutihan mo, sa iyong salita, sa pagpapaalala mo. At Panginoon, kami ay humihingi ng tawad sa aming mga pagkukulang sa mga panahon na hindi namin nabibigyang pansin ng Ebanghelyo sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, tulungan mo kami na maging evangelistically conscious. Ang aming buhay, anuman ang larangan o sa mga larangan mo kami tinawag, ay tulungan mo kami na maging palamuti ang aming pagtoo para sa Ebanghelyo ng aming Panginoon Jesucristo. Tulungan mo kami sa pag-iimbita, tulungan mo kami sa pagpapaliwanag, tulungan mo kami sa pagbabahagi, tulungan mo kami sa pamumuhay sa ayon sa Ebanghelyo. Tulungan mo kami sa mga materials na kung saan kami kulang. Tulungan mo kami. Ito ay patuloy pang mapainam. Lord, tumabay, aming hinihiling. Patuloy na magbukas ng mga pintuan ng oportunidad upang ang iyong Ebanghelyo ay maibahagi namin sa iba. Lord, marami pa kaming mga mahal sa buhay. Hindi pa mananampalataya, mga kaibigan, kamag-anak. Tulungan mo kami sa biyaya. Gamitin mo kami. Lord, muli aming inaalala sa iyo, aming mga kapatiran, ari nandoon ang mga kapigatan, mga pangangailangan. Ikaw po nawang kumilos, kumabay, mag-ingat sa kanila. Again, we pray for Lloyd Jim, for Danilo, for Darwin, kapatiran namin nasa barko. Kung sila ingatan, gamitin, patuloy na ilayo sa namang masama, patuloy na ilapit sa iyo. Ganun din, Panginoon, ang aming mga kapatiran may karamdaman, particularly si Brother Dave Pauli, Sister Hope Hermia. Nawa, O Diyos, lalo silang malapit sa iyo, silang lumalim sa pananampalataya sa iyo, sa kanilang mga kalagayan. Lord, looban mo sa kanilang kalusugan, siyang patuloy na mangyari. Panginoon, tulungan mo po ako bilang pastor, bilang tagapanguna sa iglesia. Tuloy ka po nawang magsugo pa, tumawag pa ng mga dagdag na manggagawa. At para sa patuloy na ikahayag ng iyong Ebanghelyo, kilalago ng iyong iglesia sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Ngayon mo kami sa namang kasalanan, lumakad at patuloy na maging liwanag sa mga kami naroon. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Muli po mga kapatid, maraming salamat po at nakasama namin kayo ngayon. At sana sa mga susunod nating pag-aaral, Lord willing, this coming Friday ay magkasama-sama tayo at 6 p.m. And then also sa ating home prayer meeting at 7:10 p.m. God bless po. Ingat lagi. Magandang gabi.